Magandang araw sa inyong lahat dito sa mga tigapakinig ninyo sa Sindak Short Stories. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mandy. Medyo bata pa po ang aking edad, 12 years old, pero mahilig na po akong makinig sa inyo sa pamamagitan ng podcast hanggang sa naririto na po ako sa inyong Sindak Short Stories YouTube channel. Dahil sa kahiligan ko nga rito sa ganitong tema ng kwentuhan, naisipan ko na rin na ikwento sa inyo ang ilang karanasan ng aking tita, ng aking mama at maging ng aking lolo. So umpisan ko po sa nangyari kay tita nang minsang nagbibihis daw po siya sa taas ng bahay ni na mama. Nung time na iyon ay alam po niyang siya lamang ang naiwang tao sa bahay. So nag-ayos siya ng kanyang sarili at ang sabi pa nga po ni tita base sa kanyang kwento, naglinis na rin daw po siya ng kwarto sa taas ng bahay ni na mama. Sa hindi daw po niya mawari at malamang dahilan ay bigla daw po siyang nakaramdam ng kaba. Hanggang sa ito na nga, bigla-bigla ay may nadinig daw po siya na tunog sa kabilang kwarto. Yung tunog na ito, Sir Red, ay parang ganun daw po sa yumuyuga na kama. Parang ganun sa mga nadidinig natin sa tuwing merong mga bata na patalon-talon sa foam ng kama. Alam niya na siya lamang ang natitira o kaya naman ay nag-iisa sa bahay ni na mama, pero nakatitiyak siya base na rin sa katahimikan ng buong lugar na sa kabilang kwarto nagmumula ang naturang tunog. Pinakiramdaman daw po niya ito, Sir Red, hanggang sa medyo nakripihan na siya sapagkat palakas ng palakas yung pag-alog ng kama. Nung una, ang akala niya ay si mama lamang daw ang gumagawa nun, pero na-realize nga niya na nagpaalam si mama at nag-grocery pa. Yung iba namang mga kapatid nila nung time na iyon ay nasa paaralan pa, kung kaya't habang kinakabahan at nare-realize niyang mag-isa lang talaga siya sa bahay, agad ay nagtungo siya sa labas ng kwarto. Nadidinig pa din daw po niya yung yumuyuga o yung tunog na kanina pa na palakas ng palakas sa kabilang kwarto at nakumpirma niya na doon nga talaga nanggagaling ang tunog. Dahil doon ay marahan na siyang nagtungo sa hagdanan. Dahan-dahan na bumababa hanggang sa siya ay makabuelo at hindi nga din daw po niya malaman kung paano na tila 10 baitang ang kanyang natalon mula po sa hagdanan na iyon para lamang makababa sa first floor. Agad ay tumakbo daw po siya na pagkabilis-bilis hanggang sa makarating nga daw po doon sa bahay ng tita naming isa na naroroon lamang po't katabi lang nung bahay ni na mama at ito ay sa Cotabato City pa nangyari. Kung tutuusin na hindi lamang po ito yung karanasan na kanila pong pinagkikwentuhan at nadidinig ko doon sa bahay na iyon. Marami pa pong mga horror encounter sila sa mismong bahay. Pero maaaring isa nga talaga, Sir Red, sa dahilan ay ang sinasabi ng mga lolo't lola namin na ang kinatitirikan ng bahay ni mama sa Cotabato ay minsan daw pong naging tapunan ng mga patay na sundalo nung panahon ng digmaan. Sindak. Ako po si Meg. Ito naman pong ikalawang kwento kong ito ay nangyari noong 2017 nang minsang magbakasyon po ang mga amo ko at naiwan sa bahay ay ako at yung 2 anak nilang lalaki. Wala po talaga akong masasabi o mairereklamo dito po sa 2 anak na lalaki ng amo ko. Super bait at marespeto po itong 2 ito. Yun bang kahit po nakabukas ang pinto ng kwarto ko
ay makatitiyak ka talaga na makakatulog ka nang walang magwawalang hiya sa iyo. Marahil ay nasisense din nila na baka kapwa nila ako barako at hindi ko po talaga itatanggi, Sir Red, na ako po ay isang lesbian. Pero kahit magkagayon ay hindi po ito naging malaking issue o big deal sa mga amo ko. Punong-puno talaga ng respeto ang pagtatrabaho ko sa kanila at ang sabi nga tuloy ng aking among babae, mas gugustuhin daw niya na ganun na nga lang ako dahil tiyak safe na safe siya sa kanilang bahay dahil 3 barako ang kasama niya. So back to the story. Fast forward. Matapos ang 3 araw ng bakasyon ng aking mga amo, nakatanggap sila ng tawag na sila daw ay nais pasunurin sa kung saan nagbabakasyon yung mga amo ko. Excited na excited yung mga alaga ko kaya ura-urada ay nag-pack up sila at sumunod sa mga amo ko. Dahil ako lamang ang mag-isa sa bahay, sinisigurado ko talaga na yung main door hanggang doon sa mga bintana sa taas ay nakasara. Ganon din kasi ang laging bili nila sa akin, kinandoon man sila o wala. So pagkahatid ko sa 2 anak na lalaki ng amo ko, agad ay sinara ko na yung main door. Inikutan ko lahat ng pinto sa bahay maging ang mga bintana para makasiguradong wala akong naiwang bukas o hindi nailak na mga pinto o bintana. At pagkatapos ay bumalik na ako sa kwarto upang ipagpatuloy ang naudlot kong pagtulog. Masyado din kasing maaga nung time na iyon, Sir Red, para mag-umpisa ako ng trabaho ng araw na iyon. Sa aking pagkakatulog, dito ay may hindi ako malilimutan na creepy experience. Agad ay naalimpungatan ako pero hindi ko matansya kung ilang minuto na akong tulog. Naramdaman ko kasi na may humawak sa katawan ko pero kahit anumang pilit ang ginagawa ko para maidilat ang aking mga mata ay hindi ko magawa pero may naaamoy ako. Nakasisigurado ako na amoy ng isang lalaki iyon. Yung natural na tapang ng amoy ng isang lalaki kahit hindi po siya pinapawisan. Doon ay kinabahan talaga ako at naisip ko kung may nalimutan ba akong pinto o kaya bintana na hindi naisara o nailak. Baka mamaya ay pinasok na ako nung driver namin na Indiano pero napaka-imposible dahil malayo yung inuuwian ng driver namin at napaka-imposible ding makapasok siya sa main door dahil ang sistema ng lock ng main door ng bahay ng amo ko ay yung tipong kapag inilak mo from inside tapos hindi mo hinugot yung susi from the keyhole ay hindi mo rin mabubuksan mula sa labas kaya imposible talaga na may nakapasok na iba. Hanggang sa ilang saglit ay nagising na ako ng tuluyan at maniwala kayo sa hindi, amoy na amoy ko pa rin sa kwarto ko yun bang naiwang natural na amoy ng isang lalaki. Ewan ko kung isa ba siyang nilalang na nais akong angkinin. Sinira na rin lang naman niya ang masarap kong tulog kaya tuluyan na rin talaga akong gumising. Nang lakas loob pa akong inikutan ng buong bahay, ultimo kasulok-sulukan pero tiyak talaga ako na mag-isa lang ako sa bahay. As in, wala akong kasama. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay dito po sa inyong channel na ito. Once again, ako po si Meg. More stories to come. Love from Saudi Arabia. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak
short stories.